yung trabaho niya. Dahil kahit na nandito kami guys, let's say isang linggo na nandito kami. Ang tagal naman niya. Sabi ko nga sa inyo. Ang dadaldal. Hello guys, good morning po. Pulang-pula yung ating mukha dahil nga sa tent. Maagang sumikat yung haring araw. At tayo'y nag-aalmusal dito. Gumawa ako ng ng noodles. Pulang-pula yung ating mukha. Maganda na rin yun. Colored. Kumusta po kayo? Yaw-yawan ng konti habang tahimik ang umaga. Sana'y maganda ang kuha nito. So sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. Mayroon akong ichichika. Good news na bad news. Oo. Dahil nga nabanggit ko sa iba kong vlog guys, nung nakaraan pala, na happy kami sa pag-stay dito sa bundok, pagpunta sa bundok. And at the same time, may mga trabaho si Habi dun sa syudad. Bali, let's say, kung nakakuha siya ng 2 or 3 project na ang ginagawa niya guys, ina-avoid niyang kunin yung 3. Hindi naman kalakihan yung mga project niya. Alam niyo naman na isi-share ko sa inyo yung line of work ni Habi na pagpipintura, renovation, tiles, ang line of work ni Habi. So, yun nga, dahil nga magsasummer na at mas gugustuhin pa naming mag-stay dito dahil nga sa edad natin, yung bang ini-enjoy na lang namin yung aming natitirang araw, parang ganun ba? Napaka-corny ko naman. Ini-enjoy natin yung pagbabakasyon dito dahil nga tapos na itong bahay. So, ang ginagawa ni Habi, guys, kung nakakakuha siya ng, let's say, 3 project, ina-avoid niyang kunin yung 3. Dahil kung kukunin niya yung 3, guys, wala na kaming chance, wala na kaming time na pupunta dito na mag-happy-happy dito sa bundok. Alam niyo naman yung pamumuhay dito. Hindi naman kabunggahan, pero masaya siya, guys. So, yun nga, pag meron siyang 3 dumating na project, pinipilit niyang i-delete yung 2. Bali, 1 lang ang kinukuha niya. At kung minsan, ina-avoid niyang kumuha pa ng extra. So, pag 1 lang yung project na naka-schedule na ginagawa niya doon sa syudad, may chance kami na kahit na iwanan niya yung mga trabahante niya doon, pupunta kami dito. Habang nandito kami, ma-handle niya through phone yung isang maliit na project na andun. So, yun. At yun, nasabi ko nga sa inyo guys na good news at bad news dahil ina-avoid niyang magtrabaho ng extra at sa edad na rin ni Habi, napapagod na rin siya. Ina-avoid niyang kumuha ng mga trabaho sa syudad. At ang nangyari guys, habang nandito kami guys, merong dumating na trabaho, merong dumating na project na gagawin niya dito. So ayun. Sabi nga namin mag-relax kami dito na walang pressure. Yun nga ang sabi niya, walang pressure, walang trabaho. Yung bang kahit na mag-relax ka lang, kahit yung kita niya sa syudad, tamang-tama lang sa sa pangkain namin dito. At ang nangyari guys is may dumating na kontrata dito at hindi yung pagbabakasyon ang mangyayari ngayong taon. Kung hindi, pagbabakasyon na rin and at the same time magtatrabaho din siya. So yun ang good and bad news.
ina-avoid niyang hindi magtrabaho doon sa syudad, tapos pupunta kami dito para mag-relax. Ayun, may dumating na trabaho dito. So, hindi ko alam kung paano niya i-manage yung yung trabaho niya. Dahil kahit na nandito kami guys, let's say isang linggo na nandito kami, kung minsan umuwi pa rin siya, go and come, para i-check yung mga lalaki. Pero hindi niya na kailangang mag-stay ng the whole street doon sa syudad. Habang nandito siya, uuwi siya, go and come, that's it. Pero ang sisti nga, guys, mayroon siyang tatrabahuin dito. Tingnan natin what will be the plano, guys. So, ayun ang naisir kong kwento ngayong umagang kay ganda. Kain po tayo. A few inches later. Hello guys, ipapasyal ko kayo. Busog yung aking mata sa sa tulog. Manas. Ang sarap ng hangin kasi, ang sarap ng weather dito. Ngayong tanghali, medyo mainit-init siya. Mainit-init na malamig. Yan oh. Naka-long sleeve ako. Pero mafe-feel mo yung init, pero malamig siya. Kaya parang rosy cheeks yung aking yung ating balat, kuno. So, samahan nyo kami. Gagala tayo guys. Maggagala tayo. Ipapasyal daw ako ni Habi. So, let's go. Let's go. Kumusta po kayo? Ako'y nag-i-enjoy dito sa kabundukan. Kayo, nag-i-enjoy din ba kayo? Enjoy lang ang buhay. Pagkatapos nung nangyari sa atin guys, na yung pag-collapse natin sa gubat. Mula nun guys, ang pakiramdam ko, binibibi nila ako. Oo. Parang naging special ako. Maraming bumibisita sa bahay. Nandito kami sa may taas guys. Inaantay ko si Habi. And then, papunta tayo doon sa kung tandaan nyo, minsan yung pagpunta natin sa kabilang baryo, kasama namin yung pinsan ni Habi. Kaya lang, nasa likod ako. Tapos yung video natin, hindi masyadong maganda yung kuha. So ngayon, nasa harapan ako. So, kukuhanan ko yung view dahil maganda doon. Doon sa kabilang baryo, guys. Oo. Papasyal, go and come. Ayun. Yan na nga ang sinasabi ko. Yun, mula nung nag-collapse tayo at nagkasakit kuno, binibibi na tayo ng ating mga kasama. Pati yung mga anak ko, naging masunurin sila sa akin dahil alam nilang tumataas yung blood pressure ko. Ayaw nila akong ma-stress ba. Ayun. At medyo maganda yung panahon. Kaya sabi nitong si Habi, halika, ipapasyal kita. So, ipapasyal ko din kayo guys. Ipapasyal ko kayo. Ang tagal naman niya. Sabi ko nga sa inyo, ang dadaldal nila. Dumaan siya sa isang pinsan. May tatanungin daw, may kukunin. Ayun, natagalan na siya. Inaantay ko. And then, diretso kami doon. Madali lang naman. Oo, yung mga 10 minutes lang from here hanggang doon sa doon sa place na yun. So, just sit and relax guys. I'm filming this video for you guys. Naku, English yun So, tayo papaalis na at kung nakikita nyo guys yung mga yun. Oh, sementong mountain. Parang sa personal guys, habang tinatahak mo ang daan at napapalapit ka sa mga bundok, parang how to say, parang natatabunan ka ng ng kabundukan. As in, sa personal, talagang mamamangha ka guys. Mamamangha ka sa kagandahan ng paligid.
kahit na every other day, kahit na every day akong maglibot, hindi ka magsasawa talaga, guys. Kahit mainit yung sikat ng araw, mafe-feel mo yung lamig, mai-enjoy mong pumasyal. So ngayon naman nandito tayo sa open area nga, na kung saan mafe-feel mo yung init at lamig. At kung gusto mong pawisan at maglakad, mag-hiking, punta ka naman sa kagubatan, which is I think pupunta po tayo sa mga susunod na araw. Ipapasyal ko kayo dahil yung place na kung saan tayo nag-collapse noon, iniisip kong pumunta doon dahil tanaw nga sa bahay yung buong view, at noon kalbo yung mga punong kahoy. Ngayon hitik na sa green na mga dahon yung buong punong kahoy, kung saan tayo nagpupulot ng nuts noon. Matatanaw mo talaga. Pero ngayon hindi mo natanaw yung ilog ba noon, guys. Tanaw pag nasa balkonahe ka, tanaw mo yung umaagos na sapa, tubig. Pero ngayon hindi mo nakita. Hindi na nakikita dahil nga green na yung kapaligiran sa mga punong kahoy. So asan na tayo? At yun nga, ito yung place na kung saan pumunta tayo noon, pero hindi natin nakuhanan ng maganda. Butit nasa harapan tayo. So ako'y nag-i-enjoy, guys, na i-share sa inyo, at sana'y nag-i-enjoy rin kayo. So sana'y okay kayo dahil okay kami, at okay tayong lahat. Sa bawat village, guys, may kanya-kanyang products na itinatanim ang bawat village. Dito sa place na ito, sa kabilang baryo, ang tanim nila dito ay olives. Zaitun ang ibig sabihin. Yung olives, kung saan nanggagaling yung mga virgin olive oil, whatever. Yun, yung mahal na oil na masarap para sa salad. So nandito na tayo, guys. Iharap naman natin sa ating pagmumukha para naman maiba. At yan po ang inyong lolo at lola. Wala kaming direksyon ng pupuntahan. Sabi nga ni Habi, ipapasyal daw ako. Baby tayo ngayon, pa-baby tayo. At this part naman, pabalik na kami. Oo. Tapos kumain din kami ng ice cream dyan, guys. Oo, habang nagdadrive si Habi. Nakakain na kami dyan. Parang, yung feeling ko ba, yung parang batang nabigyan ng sweet. Oo, sweet naman yung ice cream, di ba? Yun ang feeling ko. Yung bang parang nabigyan ako ng ilalagay sa aking bunganga, na yung feeling hindi mo talaga ma-feel yung kaligayahan. So ayun, at kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap. Ingat po.